pagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Mga ulo sa balita sa TV Patrol Southern Mindanao. 13 ka mga balay, gipampungkag atol sa demolisyon diya sa Agdao, Davao City. Mag-uyab nga nagmotor gikan sa ospital sa Maran human mapunggitan sa usa ka bus. Ug daghang workbook para sa grade 2 nangabot na sakay sa barko sa Philippine Navy. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Naghatod sa responsabling pamahayag alang sa kamatuoran. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Maayong hapon. Ako si Paul Palacio. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino. Ni ana ang mga balitang angayan ninyong masayran nga madungog sab ninyo sa DXAB Radyo Patrol. 13 ka mga balay ang gipangbungkag sa demolisyon diha sa Agdao, Davao City kaganihang buntag. Og emosyonal kaayo ang mga apektado sa demolisyon. Kay matud nila, magparyente ra sila og ang nagpapahawa kanila. Perting hilak ni Imelda Etom kay wa niya kapugni ang demolition team nga nagguba sa iyang balay. Para niya, dili kini angayan kay naa sa korte ang kaso bahin sa yuta nga gitukuran sa ilang balay sa makadangdang compound Tancontian Street, Agdao proper, Davao City. Pero mismo ang MTCC Branch 4 Sub ang nagpagawas og order para sa demolisyon. Nganong gipaguba man siya, kapila man ko magbalik-balik sa ROD. Wala sila gikakapaklita kung unsa ka matuoran. Kumpleto ako sa papilis ning maong yuta. Gawas sa balay sa mga etom, 12 pa ka mga balay ang gipangbungkag. Silang tanan, miyembro sa Makadangdang Village Settlers Association. Si Philomena Makadangdang ang tag-iya sa yuta, pero sukad 1988 missing na kini. Pero miangkon sa yuta karon isip gi-appoint sa korte nga administrator sa yuta si Attorney Oswaldo Makadangdang ug siya'y nagpa-demolish sa mga balay. Gisakitan ang mga tag-iya sa balay nga apektado sa demolisyon sama ni Joan Fuentes. Kay matud niya, magparyente ra sila og si Attorney Makadangdang. Ako wala ko'y apil sa kaso niya, wala ko di sa pangalan, pero gi-apil ko siya kami, uban ni sir. Dapat ang ilahang i-demolish, kanang naadya lang. Gibantayan pag-ayo sa mga pulis ang demolisyon ug bisan sa mga emosyon, walay kagubot nga nahitabo. May mga abogado naman sila ng trial yun. Kami, andito kami para i-implement ang order. Guba na ang ubang balay dinhi sa Makadangdang Compound, Tancontian Street, Barangay Agdao proper. Human kinigi pang demolish. Problema nila karon ang katulgan. Busa hangyo nila sa lokal nga gobyerno, mahatagan man lang sila og relocation site. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Natumbok na og gipangkasuhan ang mga suspect sa pagpatay sa usa ka prinsipal o sa kapitan sa Kiblawan, Davao del Sur. Nagapatrol, Vina Araneta. Gikasuhan na sa Task Force Government Official of Davao del Sur kung gods ang mga sospek sa pagpatay sa kapitan sa Barangay Santo Niño, Kiblawan, Davao del Sur nga si Ananias Pelietero, kinsa gipatay niadtong Agosto 11. Ang mga sospek nga nag-atubang og kasong murder nailang si Albert Baritua ugang wala pa mailhing kauban ni ini. 5 feet ang kataso ni ini, nasa 60 kilos ang kabugaton ug 20 anyos ang pangidaron. File na nato ang kaso ngadto pang August 25 based sa testimony sa witness. Gikasuhan na sabong murder ang mga sospek sa pagpatay sa principal sa Isabelo Calma Elementary School sa Kiblawan, Davao del Sur. Nga igo lang mitambong sa usa ka seminar sa Digos City niadtong Agosto 12. Ang mga sospek nailang sila Ricardo Lantixe alias Carding ug Brian Tirambolo alias Kokoy. Padayong ginapangita sa kapulisan ng mga sospek, wala pa matumbok ang saktong motibo sa pagpatay. Because it is a joint effort of all units within Davao del Sur as created by the
provincial director. Gimog na ang Task Force Guards netong Agosto 13, human sa sagunsong pagpamatay sa mga opisyal sa gobyerno sa Davao del Sur. Karon nga nailhanan nila ang mga sospek, sunod nilang aksyon nga madakpa na ang mga kriminal aron matagaan og hustisya ang mga biktima sa pagpamatay. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino, Digos City. Magpagawas og dogang pondo ang gobyerno aron pamalitan og kagamitan ang kapulisan para dili maglisod panahon nga mausab ang hostage crisis. Nagapatrol, Michelle Robin. Limitado lang ang pondo sa kapulisan. Gani sa Davao City Police nga naay 1,252 ka mga sakop. Wala ra kaabot sa 1 ka milyon ang budget kada bulan para sa operating expenses. Bahinon pa kini sa 12 ka mga presinto. Busa bisan sa armas kulang sab. Sa San Pedro Police Precinct, 80% lang sa 96 ka sakop niini ang naisyuhan og service firearms. 5 lang sab ang handheld radio. 5 lang sab ang computers nga ilang ginagamit alang sa admin og operations work. Yung kakulangan is hindi dapat makahamper sa trabaho. We find ways also, always na makakuha tayo ng magandang pamamaraan kung paano natin masolve yung mga problema sa area. 85% of the resources nasa amin sa field, no? Ang 15% ma-retain dito. Matud ni DILG Secretary Jessie Robredo, pakusgan sa gobyerno ang kapabilidad sa mga pulis. Human na ulawan ang Pilipinas sa madugoong hostage crisis nga 8 ka turista ang nangamatay. 200 million pesos nga pondo ang ipagawas para sa pagpamalit sa kagamitan, sama sa mga assault weapons, bulletproof vest ug helmet, hasta gas mask ug gasto sa training. We need to provide more authority and more resources, but we'll make people accountable for outcomes and how they spend the money. Pero kay tibuok PNP ang mag-atang sa 250 million pesos nga pondo, posibleng kulangon kini. Kaya ang usa ka ordinaryong vest lang gani tag 70 ngadto 80 mil pesos ang usa. Busa sa gobyernong lokal magpatabang ang DCPO aron palitan og mga modernong assault weapons ug mga bulletproof vest ang Special Anti-Terrorist Unit Konsato nga mo'y SWAT sa Davao. 2 milyones pesos ang kadidad sa ilang gipangayo. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Good news para sa mga grade 2 pupils sa Davao Region ug Sarangani Province. Nangabot na ang ilang mga workbooks. Midunggo sa Wharf sa Davao City kaganihang buntag ang barko sa Philippine Navy nga BRP Dagupan 551 nga nagkarga sa 137,020 ka mga workbooks. Gipambalhin sab kini ngadto sa mga military truck nga mao'y muhatod sa lain-laing eskwelahan sa Davao Region ug Sarangani Province. Kini nga mga libro ipanghatag sa mga grade 2 pupils sa Region 11 ug sa Sarangani Province sa Region 12. Personal na kini nga gamit sa mga grade 2 pupil nga hinatag sa Union Bank of the Philippines ubo sa ilang corporate social responsibility sa natad sa edukasyon. This book belongs to, lalagyan kanya na yan, personal property niya yan. Unod sa libro ang Values Education for Good Citizenship nga nakasubay sa curriculum sa Department of Education. Kapartner sa Union Bank sa distribution sa libro ang DepEd, Philippine Navy ug Philippine Army. We allot 1% of the net income of the bank for the whole year. Yung binigay ng Union Bank, augmentation na lang yun sa mga libro na kakailangan din ng mga bata. Gusto namin makatulong especially sa mga NGOs and other government agencies gaya ng DepEd. Bahin-bahinon kini sa siyam ka mga schools division sa Davao Region ug sa Sarangani Province. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Mosunod. Maguyab nga nagmotor nga gikan sa ospital, gipang tabang human mapunggiti sa usa ka bus. O mga progresibong grupo miangal sa giingong pag-armas sa mga lumad kontra NPA. Sa pagbalik sa TV Patrol, Southern Mindanao. Nasamda ng usa ka lalaki human bunali og bato og maguyab. Gitabang human mabanggay sa usa ka bus samtang nagmotor pauli na unta gikan sa ospital. Nagapatrol, Mikael Apari. Nagkadugo nga gitabang sa mga paramedic sa 911 si Jonathan Cruz. Nasamdan kini sa tuong bahin sa iyang nawong.
Gika nakikinom sa Dumoy, pauli sa ugang kailang nga mag-igsuong alias Kaloy ug Rodel. Pero pag-abot sa kilometer 7 Puan, Davao City, naglalis ang tulo og gibunalan og bato sa iyang nawong si Cruz. Initan siya ba sa mag-igsuon? Nya, murag gibunalan kaya siya. Kaya hubog na magod silang tulo. Singgi tong lalaki nga. Sigmaya ba? Dito niya, lakaw siya dito, paubos. Tabangan. Naglisod ang mga paramedic pagbutang kang Cruz sa stretcher, kay nagsigig langas tungod sa kahubog. Wala na madakpi sa mga pulis ang mag-igsuong gitudlong responsable. Gipangbalhin sa Southern Philippines Medical Center si Milky Ino kay labiyang nabunog ug ang uyab niini nga si Aiza Asi, empleyado ni Davao del Sur Vice Governor Arsenio Latasa. Nasayrang gisundo ni Ino si Aiza nga bag-ulan nakagawa sa ospital, pero samtang nagmotor pauli sa bansalan, nabanggaan sila sa usa ka bus diya sa Mati, Digos City. Mikael Apari, Patrol ng Pilipino. Gawa sa pagkawili sa pagbisikleta, gipakita sa mga sakop sa Tagum Off-Road Bikers ang ilang pagpakabana sa kinaiyahan. Kauban ang taga-Provincial Environment Office sa Davao del Norte o mga lumad sa Talaingod. Ikpaiton diin sagad dagsalig ang mga residenteng lumad. Kapamilya, magpakabanata kung naa kay mga picture kung litrato o kaha video sa mga nahimo sa inyong komunidad para mapugnan ang global warming o kaha sumbong sa mga hitabo nga nakapasamot sa global warming. I-email kini sa tvpatrolsm@gmail.com o kaha itawag sa 0905-900-6006 para sa cellphone hotline o landline nga 296-1911. Pwede sabihin nyo kini ihatod din sa ABS-CBN Davao, Broadcast Avenue, Matina Hills, Davao City. Musunod, daghang marijuana gipanglarot sa PDEA o mga siklista nananom og kahoy sa Talaingod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Bahina, hatod ka ninyo sa Nagkabinakbakay ang tropa sa 69 IB o mga rebuilding NPA sa Sitio Kiambao, Barangay Mapula, Paquibato District, Davao City. Nagsugod kini kaganihang alas 10:30 sa buntag. Gikumpirma ni Colonel Domingo Tutaan, Deputy Commander sa 103rd Brigade. Samaran sila Private First Class Bonifacio Realista o ang kafgo nga si Tino Bangilon. Kagahapon, gilandmine sab ang 69 IB sa Barangay Malabog, Paquibato District, samtang nag-convoy apan walay nasamdan. It's not a purely combat operations. It is we term it as a peace and development outreach program. Gipusil patay kaganihang kadlawon ang Tulalian Detachment Commander sa Santo Tomas, Davao del Norte nga si Technical Sergeant Warlito Hopeda, sakop sa 60th IB. Nasayrang gikan nag-inom sa usa ka videokehan si Hopeda. Nasayrang naay namato nga mga lalaki sa videokehan migawas kini og namadlong, pero nasuko ang iyang gibadlong og gipusil kini. Nadakpan ang mga suspect na nailhang sila Samuel Costales, Ariel Biongan, Leo Palacio ug Marvin Bostillo. Ang usa sa mga suspect nga si Ariel Biongan naigusab ni Technical Sergeant Hopeda sa iyang kamot og abaga. Agi lang siya dito, nag-relax nga. Timing nga naay stoning nga nahitabo. Ni pasipay siya dito. Pag umanyag pasipay, mga to nga gitabangan siya sa mga suspitsado. This is purely an internal rift between between the parties involved. So what we're doing right now is to determine foremost is kung if this is ISO related. But as indications would say, hindi ito related to any ISO matter. Dili na madayon ang biyahe sa mga nakadaog sa mutya ng Davao ngadto sa Hong Kong karong Setyembre 7. Nagapatrol, Michelle Robin. Dili na madayon ang mga nakadaog sa mutya ng Davao sa ilang Goodwill Tour sa Hong Kong karong Setyembre 7 hangtod 13. Ang ilang Hong Kong tour parte sa ilang premyo sa pageant ug aron makakaton sa mga best practices sa laing nasod.
Siyempre, security magid ang atong primary concern, no, sa mga bata. And at the same time, we have 2 students. We don't want to jeopardize ang ilahang schooling. Gawas ni ini sila sabunta ang delegado sa Davao City nga magrepresenta sa Philippine booth sa Shanghai World Expo. Pero sa closing ceremony na lang sila mutambong karong Oktubre. Gikumpirma sa usa ka travel and tour operator nga naanay mga pasahero nga nagparebook sa ilang mga flights padulong Hong Kong sa kahadlok nga mainitan dito. Tungod sa hostage crisis sa Manila nga 8 ka mga turista gikan Hong Kong ang nangamatay. Gidakdakan sa pagmahay ni Ariel Casilaw sa bayan muna ang administrasyong Aquino para niya dili-igo ang apology sa presidente. Demand accountability, dapat isa gina sa ensure nga ang responsible na mga ground commander or mga police officials nga kinahanglan managot sa katong mishandled situation should be presented kung unsang klaseng punishment or unsang klaseng na kanang silot nga angay pod sa mga nasayop sa maong paghandle. Ang China nagbahad nga dili tanggalon ang travel advisory sa Pilipinas hangtod walay klarong resulta sa investigasyon. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Gisaka sa Philippine Drug Enforcement Agency uban ang mga pulis ug sundalo ang usa ka bukid sa Kiblawan, Davao del Sur. O gipang-ibot ang mga gipangtanom nga punuan sa marijuana ug bag-uhay lamang gikan dito sa bukid. Live nagapatrol Rodrey Salas. Rodrey. Layo ang gipangtamnan sa daghang marijuana nang adlawon pa ang raiding team ug naudtuhan na sa pag-abot. Okay, dili mo kulang sa 1,000 nga mga punuan sa mga similya sa marijuana ang nadiskubrihan sa joint operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, 11 Kiblawan Police Davao del Sur PPO ug ang 27th Infantry Battalion kaganihang buntag sa kalasangang bahin sa sitio Datal Alyong, Barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. Daling gipanglarot sa mga operating teams ang mga gipang tanom nga mga punuan sa marijuana. Gibana-bana ang ana-ana sa 8 ka bulan ang mga dagkong punuan sa marijuana. Sadyang sila ay nakipag-cooperate sa PDEA at sa pulisya at pinapakita nila na ayaw nila na itong pinagbabawal na droga. Ang kadaghanan sa mga gipanglarot nga mga punuan sa marijuana gipang sunog didto pa lang sa Kalasangan, samtang ang uban gidala tubangan sa munisipyo sa Kiblawan ug didto na gipang sunog. Rodrey, asa ang suspect karon? Nadakban ba sa PDEA? Sa pag-raid kaganiha sa PDEA 11 o sa kapulisan walay nadakpan nga suspect. Doon na sila lead apan di pag nila masuta kung mogid kini ang tinuod nga suspect nga nananom sa marijuana. Samtang dili usab nila masuta kung kinsa ang tag-iya sa luna nga gitamnan. Salamat, Rodrey Salas. Daling gipagawas ang mga empleyado sa Turil Community Cooperative Office o SSS Turil Branch human na diskubrihan ang usa ka bag nga gidudahang naay bomba. Sa video nga kuha ni Carlos Kilos, gihiktan o gibira sa luwas nga lugar sa bomb disposal unit ang bag sa gawas o gibutangan o blasting cap o gipabuto. Pag-able mga electronic tools radiay ang sulod. Way miangkon nga tag-iya sa bag, busa gihipos na lang dayon kini sa sato. Kay tao niya naay mga pulis. Nya nangutana mig unsa daw nya nay bag daw nga nabilin diha sa sulod sa ICCs. Ang paimangno lang nako nga iwasan yun pag bilin sa mga gamit. Arestado o gikasuhan na sa Sulu Police o robbery with homicide si Crisanto Aurena. Siya ang gitudlong suspect sa pagpatay ni adtong Agosto 18 sa iya mismong 73 anyos nga lola nga si Biliela Dolores Aurena nga taga Barangay Labon Sulup, Davao del Sur. Miangkon ang suspect nga siya ay nagpatay sa biktima human niya makuhai sa kwarta nga 4,000 pesos. Bugong kayo katugod niya, sobra na panglimutan ako maiba. Yeah. Ito nabuhat si yaw-yaw, lula na ko si yaw-yaw niya, ito nasuko na yun ko.
proceed siya sa korte na file niya ang kaso. Sobra gatos ka mga residente sa Carmen, Davao del Norte ang nakabenepisyo sa libreng electrocardiogram test, random blood sugar test ug free dental check-up alang sa mga bata. Atol sa ika-11 nga founding anniversary sa Carmen District Hospital, gipanghatagan sab og mga toothbrush ug mga toothpaste ang mga bata aron malikay sa pagkadaot sa ilang mga ngipon. Pinagi sa protesta tubangan sa sangguniang panlungsod sa Davao City, gireklamo sa mga progresibong grupo ang para nila pag-arma sa militar sa mga lumad sa Pakibato District, Davao City nga pangontra sa NPA. Sa mga dokumentong ilang nakuha o ipresenta sa nga mga ebidensya, 211 ka mga lumad ang napalista nga mga kafgo. Pero sumala ni Dato Ruben Labawan, dili ang ayang pugan ang mga lumad nga mialsa kay di na kaagwanta sa pagpanghasi sa mga NPA nga daghan ang gipangpatay nga mga lumad. Gani dihang giambush sila Dato Labawan, tulo ang nangamatay. Hatag og dako kayong kagulyang sa mga lumad. Ginagamit nila ang mga lumad para sa anti-insurhensya nga campaign, which is dili kini mao ang trabaho sa mga lumad, trabaho ni sa EFP. Nang hinaot kami nga kini mahimong dunggon sa sangguniang panglungsod sa ilang mga regular sessions aron matag-an og hinanali nga investigasyon. We have to conduct a hearing on this and possibly to invite the people or members of the military and possibly task force the Davao. Mokadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao. Gihatod namo ang mga balitang angayan ninyong masayran. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami. Nag-aalagad kaninyo sulod na sa 21 ka tuig, bisan asa sa kalibutan. Maayong gabi.